Kapag pangit ka mahihirapan ka maghanap ng trabaho. Siyempre with pleasing personality daw ang kailangan nila. Aba, teka. Mukha bang displeased personality ang pagkatao ko? Mukha ba akong kidnapper o drug dealer? Mukha ba akong aborsyonista? Wala ako sa isang pageant kaya don't judge me. Kapag walang kurba ang katawan mo at walang laman ang dibdib mo, hindi ka pwede sa modeling industry. Excuse me lang po. Hindi naman vital statistic at dodo ko ang imomodel ko, hindi ba? Kapag pangit ka ulit kahit sa fast food chain, hindi ka tatanggapin. Masusuka daw kasi sa mukha mo yun mga customer na kakain. Kahit nga pagiging mascot carry boom boom na sa akin pero ang mga walang ya, napaka-choosy. Mas mukha pa daw akong mascot kaysa sa isusuot kong costume. Mga ulaga ka. Masunog sana yung establishments nyo. Kapag ako yumaman, ipapasara ko kayo. Kapag hindi ka biniyayaan ng kagadahan, wala kang chance para ma-meet, makilala, maging friends, textmate, kalandian, at maging boyfriend. Ang number is a hottest actor in the Philippines, at the same time schoolmate ko. Lalapit pa lang kasi ako sa kanya, haharangin na agad ako ng bodyguard niya at sasabihing, Miss, bawal maghingi ng limos. Tung uno, hindi ako kagandahan, hindi rin mayaman, at hindi rin malaki ang dibdib ko pero never naman ako manglilimos, ano. Over my dead no curves and no boobs body. Ano ba tong mga pinagsasabi ko? Ang tangi ko lang namang problema ngayon kung paano ako makakahanap ng trabaho ngayong paubos na ang savings ko at kailangan ko na din bayaran ang kalahati ng tuition fees ko. Pero kahit anong trabahong pag-applyan ko walang tumatanggap sa akin. Ang pangit ko daw kasi. Hindi ako pangit. Sadyang hindi palang uso ang pagmumukha ko. Ang mukha ko kumbaga sa painting abstract ito. Magulo pero may beauty na nakatago. Hindi ko lang alam kung saan nakatago. Pero dahil sa napakabait kong nilalang. May nakilala akong isang lola na naging dahilan para magbago ang buhay ko. May ibibigay ako sa'yo, Ineng. Ano po, lola? Napangiwi na lang ako nang makita ko si lola na itinaas ang suot niyang blouse saka hinubad ang suot niyang bra. Kainggit si lola. Kahit matanda na ang boobs nagmamayabang pa din ito. Anong gagawin ko dyan, lola? Madami naman akong bra sa bahay. Basta isuot mo. Ayoko, lola. Kadiri. Baka may germs yan o Ebola. Saka ang laki-laki ng bra na yan. Joker ka ba, lola? Kita mong pinagkaitan ako ng harapan. Mahiwaga itong bra na to. Ay, weh. At totoo nga. Mahiwaga nga ang bra ni lola. Ito ang naging dahilan para mabigyan ako ng isang magandang trabaho at kumita ng malaking salapi. May bonus pang makilala ko, malapit, at makalandian yung number is a hottest actor in the Philippines. Ang kwentong ito nga pala ay tungkol sa akin, sa kanya, at sa mahiwagang bra ni lola. Hindi ka diri yun bra ni lola, ha? Sadyang mahiwaga lang talaga. Mag-iisang oras na akong nakapila dito sa opisina na huling pag-a-applyan ko ngayong araw. Kanina pa ako nakatitig sa orasan na nakasabit sa may dingding na nasa tapat ko para tignan maigi ang oras. Ilang minuto na lang at magsisimula na ang afternoon class ko, pero stuck pa din ako ngayon dito dahil sa dami ng nag-a-apply. Hindi ko naman magawang umalis na lang dahil nagbabaka sakali ako na dito ang swerte ko. Swerte. Yan din ang sinabi ko sa sarili ko sa 5 una kong pinag-applyan kanina. Pero lahat sila tinanggihan ako. Etong mga kumpanyang to parang mga lalaki sa panahon ngayon. Ang choosy. Ako na nag-apply, oh. Hindi man maganda pero mabait naman. Kaninang umaga pa ako paikot-ikot dito sa buong syudad namin para maghanap ng trabaho. Nagtitiis sa gutom at uhaw. Pero lahat ng pinupuntahan kong may nakalagay na karatulang urgent hiring ay hindi naman ako tinatanggap. Hindi naman nila directly na sinabing hindi ako tanggap. Ang sabi lang nila tatawagan daw nila ako o hindi kaya naman may nakuha na daw silang tao para sa posisyon na nais ko. Mga mukha din nila, alam ko naman na ayaw lang nila ako kunin kahit wala pa silang nakukuhang trabahante. Aware naman ako na mukha ko ang problema, kaya hindi nila ako magawang tanggapin. Ito talaga problema kapag nag-apply ka ng trabaho dito sa Pilipinas. Kapag pangit ka pahirapan kang makakuha ng trabaho. Akalain kasi nila isa kang ex-convict o takas sa preso.
Yun iba tatanungin pa ako kung nagbebenta ba daw ako ng droga o dati daw ba akong aborsyonista. Kapag pangit ka pangit din ang impresyon sa'yo. Aba, teka. Bakit ang sasama ng ugali ng mga tao ngayon? Napabuntong hininga na lang ako at nagdasal ng taimtim sa sarili ko. Sana naman makuha na talaga ako ngayon dito. Kailangan na kailangan ko kasi talaga ng pera. Sinabi sa akin kahapon ng dian ng school ko na kailangan ko na daw magbayad ang kalahati ng tuition fees ko. Nagbago daw kasi ang rules ng school kaya kung dati full scholarship ako, ngayon half na lang. Kung hindi lang naman namatay si papa ko 2 taon na nakararaan, hindi ako maghihirap ng ganito. Nasunog kasi ang bakery na aming pinagkakakitaan na ilang taon na naming business. Dahil din sa pagkasunog na iyon namatay si papa ko. Lahat ng naipundar namin ay napunta lang sa wala. Pati iyon bahay namin natupok ng apoy. Yun savings ni papa ko napunta lang sa pagpapalibing sa kanya at ang natitira naman papaubos na dahil sa pang-araw-araw kong gastusin. Actually, ayos lang naman sa akin na tumigil na lang sa pag-aaral para hindi na ako mahirapan. Mag-focus na lang ako sa paghahanap ng trabaho. Kaso sa tuwing maiisip ko ang bilin ng papa ko, noong nabubuhay pa siya lumalakas ang loob ko para magpatuloy sa pag-aaral. Lagi niya sinasabi sa akin na kahit anong mangyari daw ay kailangan ko magtapos ng pag-aaral. Ang lahat ng bagay sa mundo ay nawawala at nananakaw pero ang kaalaman ay habang buhay kong kayamanan. Kahit ako na lang ang natitira sa buhay ngayon hindi ako sumusuko. Iniisip ko lang si papa ko para lumakas ang loob ko at magpatuloy sa hamon ng buhay. Alam kong pagsubok lang tong mga to sa akin at pagtapos nito. Isang magandang bahaghari ang naghihintay sa akin sa dulo. Mahirap lagi ang umpisa pero masarap na naman sa dulo. Gaano kasarap? Hindi ko rin alam. Wala pa nga ako sa dulo, di ba? Concepcion Cordova, napatingin ako sa pintuan nang may tumawag sa pangalan ko. Nakasilip dun iyon babaeng sekretary ata. Concepcion Cordova. Andito ka pa ba? Pag-ulit niya. Ako po yun, masiglang sabi ko sa kaagad tumayo at nag-ayos ng sarili. Habang naglalakad ako papunta dun sa pintuan nakatitig sa akin yun mga kasabayan kong nag-a-apply. Nagbubulong-bulungan pa sila at natatawa sa sarili nila na as if may nakakatawa silang nakikita. Kibber. Taas na upa din akong naglakad kahit alam ko naman sa sarili ko na ako ang palihim nilang pinagtatawanan. Paano ba kasi hindi nila ako pagtatawanan kung lahat sila magaganda, matatangkad at mukhang beauty queen? Kung sila ay parang mamahaling diamante. Ako naman ay pangkaraniwang bato lang. Ganon kalayo ang agwat ng ganda nila sa akin. Pero kiber pa din matalino naman ako, Aware ka naman na modeling tong pinag-a-applyan mo, di ba? Tanong sa akin nung babaeng tumawag sa akin nang nasa tapat na ako ng pintuan. Umiti ako, yes, of course, todo ngiti pa ako sa kanya. Sure ka? Alam mong modeling to, paninigurado niya. Seryoso pa siyang nakatitig sa akin. Tumango ako, alam na alam ko. Hindi nga, sure ka, pag-ulit niya. Napakunot na ang noo ko dahil sa kulit niya, nga sabi, Miss. Tingin mo sa akin tanga? University scholar ako at mataas ang I ko. Marunong din akong magbasa for your information, kaya alam kong modeling tong pag-a-applyan ko. Iritado kong sagot sa kanya. Alam mo naman pala, bakit ka nag-apply dito? Ha, gulat na tanong ko. Umiling siya, wala, girl. Sige, pumasok ka na. Good luck sa pag-a-apply mo, sabi niya saka ngumiti pa kahit alam kong peke naman yun ngiti niya. Bumulong-bulong pa ako sa katuluyan ng pumasok at isinarado ang pintuan. Ano kayang iniisip nung babae na yun? Tingin niya sa akin tanga at hindi marunong magbasa. Excuse me. Hindi naman sa pagmamayabang pero matalino ako. Aware akong modeling ang pinag-a-applyan ko ngayon. Muli kong inayos ang sarili ko nang nasa loob na ako ng opisina. May nakita akong isang lalaki na may edad na nakaupo sa may desk sa harapan ko. Tutok na tutok siya sa binabasa niyang papel na marahil ay resume ko. Nang itinaas niya ang paningin niya ay agad akong umiti at lumapit sa kanya. Magandang tanghali po, sir, magalang nabati ko sa kanya. Same to you, Jingles Cordova, sagot niya, alam mo naman siguro na modeling tong ina-applyan mo, hindi ba? Gulat kong sagot yes po, sir. Aware na aware po ako. In fact,
I've read the signboard so many times before entering your premise. I'm very much aware that I am applying for modeling job. Nag-English na ako para naman ma-impress siya sa akin. Pero hindi man siya ngumiti. Alam mo naman pala na modeling job to pero nag-apply ka dito. Aren't you aware that in modeling industry we only accept a woman with stunning beauty and splendid body? Are you? Sagot niya, hindi naman sa minamaliit kita pero your height this Cordova doesn't reach our qualifications. 5'4". We need woman who has 5'8" in height. A woman who has a good sinuosity. Impressive and nice boobs. A well-formed butt. This is modeling, this is Cordova and not just some ordinary establishments. Napalunok ako, so, you're saying po. He cleared his throat, I am saying that a woman like you doesn't fit in modeling. You're too small for this kind of job. You don't have a nice body. Your boobs are too teeny. If you're wearing a man's clothes, I could even mistaken you that you're a man. Your butt is so puny. You have a straight body, tuloy-tuloy niyang sagot, but on the other hand, your resume is too impressive. You're an university scholar, right? You're a smart woman but I'm so sorry. We need a woman who has a beauty. Tumango-tango ako kahit nasaktan ako sa mga sinabi niya. Hindi nawala ang ngiti sa labi ko. You may go now, Eunice Cordova. Thank you, sir, pagpapaalam ko at naglakad na patungo sa pintuan para lumabas. Bago pa ako tuluyang lumabas may pahabol pang sinabi yung sir na nakausap ko. Tier side to apply in call center agent. You know, where your face is hiding while doing a job. I am sure you would accept immediately. Nakangiti pa siya, have a nice day, Eunice Cordova. Ninisen ko na lang siya at pagtalikod ko na pairap ako sa sarili ko. May pahabol pa siyang panglalait. Paglabas ko ng opisina niya nakangiti ako kahit gusto ko nang maiyak sa mga oras na to. I've never been so humiliated before. Ngayon lang talaga sa mga kumpanyang sinubukan kong makahanap ng trabaho. Noong bata pa ako madalas din akong asari ng mga kalaro ko na ang pangit ko nga daw. Na hindi daw ako makakahanap ng lalaki na magmamahal sa akin dahil sa itsura ko. Umuuwi akong umiiyak kay Papa noon at iko-comfort naman niya ako habang sinasabing hindi daw ako pangit at para sa kanya ako ang pinakamagandang babae. After noon magiging okay na ang pakiramdam ko. Hanggang may isang tao na naniniwalang hindi ako pangit masaya na ako. I just shook every insult that they threw to me since then. Pero magmula nang mawala ang kaisa-isang tao na importante sa akin, wala na din akong tagapagtanggol. Hi, Coco. Huwag ka ngang umiyak. Para yun lang iiyakan mo pa. Madami pang trabaho na naghihintay sa'yo. Hindi lang yan. Ngayon ka pa ba mawawala ng kumpansya sa sarili mo just because some retard establishment insulted your whole existence? Hindi ka pinalaking ganyan ang tatay mo. He wanted you to become a strong and independent woman. May mga trabaho pa dyan na hindi titingin sa panlabas na kagandahan, kundi sa laman ng utak at kaalamang taglay. Paglabas ko ng opisina agad kong pinunasan ang luha sa gilid ng mata ko at mumiti. Maaaring wala akong nakuhang trabaho ngayon pero ayos lang. Papasok muna ako at maghahanap ulit ng trabaho mamaya, sabi ko sa sarili ko at hindi ako pangit. Hindi lang sila marunong mag-appreciate ng abstract art ni God. Nagpatuloy na ako sa paglalakad at huminto sa sakayan ng jeep pauwi sa inuupahan kong maliit na apartment. Maliligo muna ako at magpapalit ng uniform. Tapos mamaya diretso ulit sa paghahanap ng trabaho. Habang naghihintay ng jeep na masasakyan may humintong bus sa tapat ko. Agad akong napangiti nang makita ko ang picture ng kaisa-isang lalaking hinahangaan ko. Si Heron Del Val. Ang number is the hottest actor ng Pilipinas ngayon at the same time schoolmate ko. Ang astig, di ba? Pangmayaman kasi ang school na pinapasukan ko. Nakapasok lang naman ako dun dahil nga sa scholarship na nakuha ko dati. Ang gwapo ni Heron sa picture. Mukhang bago na naman ang endorsement niyang to, isang famous local brand ng damit. Nakatoples si Heron at tanging itim na pantalon lang ang suot. Hawak-hawak niya ang belt niya na parang ibinababa ito. Tapos yun nakangiti siya. Yun famous mysterious smile niya. Nakatitig lang ako sa picture ni Heron dahil sa ngiti niyang iyon. Hindi ko alam kung ako lang ba to or ano.
Pero kasi yung ngiti niya parang hindi totoong ngiti. Hindi kasi umaabot sa mata niya yun kasiyahan. He just smiled. I kind of smile who doesn't contain happiness. Siya lang ang aktor sa bansa na may ganyang ngiti kaya tinawag itong mysterious smile. Kahit nga sa school kapag nakikita ko siyang pinapalibutan ng fans niya ganun din ngiti niya. Walang kasiyahan. Walang kinang ang mga mata niya. Bakit kaya? Hindi ba siya totoong masaya kahit halos lahat ng kababaihan at kabaklaan sa Pilipinas nababaliw sa kanya? Ay, paksyet! Ano na naman tong mga iniisip ko? Ilang jeep na ang dumaan at lumampas dahil sa pag-iisip ko kay Heron. Palagi talaga akong nag-space out kapag iniisip ko siya. Nung may dumaan ulit na jeep sumakay na ako. Oh, bakit mukhang Bayarnes Santo ang mukha mo ngayon? Dapat nakangiti ka na ng malapad ngayon dahil andyan na sa ibaba si Heron mo, oh. Pinagkakaguluhan na naman ng mga malalantod na babae dito sa school. Napatingin ako kay Janice nang magsalita siya. Dumating na pala tong kaisa-isang kaibigan ko dito sa school na hindi ko man lang namamalayan. Nasa balcony kami ngayon ng classroom dahil wala pa ang prof namin para sa next class. Ang lalim ng iniisip ko dahil hindi ko na namalayan na dumating na pala ng school si Heron. Agad kong binaling ang paningin ko sa ibaba at nakita ko nga na pinagkakaguluhan siya. As usual. Lagi naman siyang pinagkakaguluhan kapag dumadating ng school si. Hays, napabuntong hininga na lang ako habang nakatingin kay Heron na pinapalibutan ng mga babae. Yun mga bodyguard niya todo harang sa kanya para hindi siya malapitan ng fans. Nakakadalawang buntong hininga ka na, Coco. Ano problema mo? Tanong sa akin ni Janice. Binuli ka na naman ba ng mga buwisit dito sa school? Sino sa kanila at upakan ko, nagpatunog pa siya ng kamao niya. Baliw, hindi, sagot ko at binaling na kay Janice ang paningin ko nang tuluyan nang makapasok si Hero ng classroom niya. Ano? Huwag mo sabihing sinubukan mo na namang lapitan si Heron mo at naitulak ka na naman ng mga bodyguards niya. Mas lalo namang hindi baliw ka, tumawa ako, tama na ang isang katangahan, ano? Mabuti naman, natatawang sagot ng kaibigan ko, ano nga? Mukhang problemado ka na naman. Sabihin mo na baka may maitulong ako. Bumuntong hininga ulit ako para bumuelo at sabihin kay Janice ang problema ko. Kailangan ko na kasi ng trabaho. Maubos na ang savings ko. Tapos sabi pa kahapon ni Dian na kailangan ko nang magbayad ng half ng tuition fee ko. 88,000 ang tuition natin so meaning 44,000 ang kailangan ko bayaran. Saan ko na nakawin yun? Bayaran pa ng inuupahan kong apartment. Paano na ako kakain ito? Natawa ako kahit naiiyak na mukhang kailangan ko na magbenta ng katawan o mag-organ selling. Gusto mo bilhin bituka ko, Jan? O kung ayaw mo itong baga ko na lang. Fresh to, hindi ako naninigarilyo o umiinom ng alak. Binatukan niya ako, baliw ka talagang babae ka, sermon niya, magbenta ka dyan ng katawan. Gusto mong bugbugin kita? Matalino kang babae pero minsan maisapak ang kokote mo. Joke lang naman, nakanguso kong sabi hindi ko naman gagawin yun, ano. Never kong ibebenta ang aking precious body. Pero kidding aside, kailangan ko lang talaga ng malaking pera. Gusto mo pautangin na lang kita? Magkano ba kailangan mo? Tanong niya, saka umalis ka na kasi sa apartment mo. Lumipat ka na sa kondo ko total ang laki-laki nun. Kasya tayong dalawa dun. Hala! Hindi na, no, sagot ko, may utang pa ako sa'yo, kaya ayoko nang dagdagan pa. Hindi naman ako naniningil. What our friends are for kung hindi kita tutulungan sa problema mo? Umirap siya, bilis na. Magkano ba? Hay nako, Janice. Ayoko na. Baka isipan talaga ng mga schoolmate natin na pera lang habol ko sa'yo, kaya naging magkaibigan tayo. Ngumiti ako, salamat na lang. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Hindi ako matututo sa buhay kung lagi akong nakadepende sa'yo. Huwag mo nga isipin mga pinag-iisip ng buwisit nating mga kaklase. Baka umapakan ko pa sila, sige. Ayan na naman siya sa pagiging Amazona niya. Haha. Si Janice talaga ang tagapagtanggol ko sa mga bumubuli sa akin dito sa school. Yes, may mga bully dito sa famous and rich school na to, mga spoiled brat ba naman mga nag-aaral, pero I'm glad hindi ganun si Janice kahit mayaman sila. Kailangan ko lang ng trabaho, saad ko ulit.
Trabaho, napaisip naman si Janice, may alam ako. Yun kumpanya namin naghahanap ng model para sa mga damit na i-release sa market. Gusto mo? Pwede kitang ipasok. Pang Halloween ba ang peg ng mga damit? Hindi, ano ka ba? Hinampas niya pa ako sa braso, pang casual wear lang I think. Hindi ko sure. Mamaya tatawagan ko si mommy. No need, sagot ko, tingin mo naman makakapasok ako sa kumpanya niyo. Etong mukhang to, tinuro ko mukha ko, pang Halloween season lang pasok to, pang horror, ganun. Panakot sa mga horror house o extra multo sa mga palabas na nakakatakot, tumawa ako at sariling late. Hindi ka naman pangit, Coco, singhal naman ng friend kong number isa kong supporter ever since, hindi lang marunong mag-ayos. Maganda ka kaya? Nakakainggit nga mata mo, ang kulay isay blue. Mata lang naman maganda sa akin, natatawa kong sagot. Kulay isay blue talaga mata ko, dahil half American si Papa at sa kanya ko namana ang mga mata ko. The rest sa mama ko na lahat namana. Sa mama kong never kong nakilala at hindi ko alam kung buhay pa ba o patay na. Nag-usap lang kami ni Janice tungkol sa mga trabahong alam niya na pwede niya daw ako ipasok. Pero ang nakakaloka puro modeling ang sinasabi niya. Hindi ko na sinabi na nag-apply ako kanina sa isang modeling establishment at na-reject ako. May bonus pang panglalait. Baka mabwisit na naman si Janice, ayaw na ayaw kasi niyang nilalait ako. Ayaw na ayaw niyang umiiyak ako dahil kapag nakita niyang umiiyak ako, nagiging Amazona na siya. Mabilis lumipas ang maghapon at agad nang nag-uwian. Nagpaalam agad si Janice sa akin dahil may lakad daw sila ng mommy niya. Mayaman ang pamilya ni Janice. Parehas model ang parents niya, kaya hindi nakakapagtakang maganda si Janice at pang-model ang dating. Nagtataka nga ako na kung bakit kami naging friends mula first year hanggang ngayong fourth year ako. Basta ang tangi ko na lang alam na may best friend ako at hindi lahat ng mayayaman masasama ng ugali. Si Janice ang living proof nun. Agad ko nang kinuha ang bag ko at lumabas ng classroom. Binangga pa ako ng 3 babae kong kaklase habang naglalakad. Tabi nga! Ang pangit na nga paharang-harang pa, sabi nung isa sa kasila nagtawanan. Hindi ko na lang pinansin dahil busy ako sa pag-iisip kung saan ako mag-a-apply ngayong gabi. Sa mga bar kaya? Hindi ako mag-waitress na lang. Bago pa ako tuluyang makalabas ng school nakita ko pang dumaan sa harapan ko ang kotse na sinasakyan ni Heron. Nakabukas ang bintana nito kaya nakita ko siyang nakapikit habang may headset na nakalagay sa tenga niya. Ang gwapo talaga ni Heron kahit nakapikit. May pangit kaya sa lalaking iyon? Napangiti na lang ako nang biglang pumasok sa isipan ko na magiging boyfriend ko siya. Pero agad ding nawala ang ngiti ko nang sampalin ako ng realidad na never mangyayari iyon. 1,000,000 kilometro ang layo ni Heron mula sa akin. In terms of money and estado sa buhay. Saka ang isang tulad niya malamang sa maganda at mayamang babae lang din mapupunta. Sino ba namang baliw ang may taglay na ganong kakisigan at mag-aaksaya ng oras para sa isang tulad kong hindi na nga daw maganda? Hindi pa sexy. Matalino naman. Sana may magic. Sana totoo ang fairy godmother ni Cinderella. Sana may magbigay sa akin ng glass shoes na magpapabago ng buhay ko. Kapag maganda ka kasi maraming opportunities. Maraming magkakandara pa sayo at may magandang trabaho na maghihintay. But then again, nasampal na naman ako ng realidad. Realidad na walang may magic, walang fairy godmother, at walang magbibigay sa akin ng glass shoes. Ang hirap mabuhay sa realidad. Nakakainis naman, oh. Bakit ngayon pa ako ginabi kung kailan ako may free time para maghanap ng trabaho? Sabi ko sa sarili ko saka mabilisan ng hinablot, yun bag ko na nakasabit sa upuan at mabilis lumabas ng bahay patakbo sa sakayan ng jeep. Ang syunga mo naman, Concepcion. Bakit kasi may patulog-tulog ka pang nalalaman? Ayan. Hindi mo na malayan ang oras. Malapit na ako sa sakayan ng jeep nang mapahinto ako sa pagtakbo ko. Nakakainis talaga. Sa dami ng makakalimutan kong gawin bago umalis ng bahay, bakit ayun pa? Tiyak magagalit sa akin si Papa nito, baka isipin niya kinakalimutan ko na siya porket dalaga na ako ngayon. Muli tuloy akong patakbong bumalik sa apartment na inuupahan ko at binuksan ito. Pagpasok ko agad akong dumiretso sa kwarto ko at kinuha yun picture ni Papa na nasa study table ko.
Papa, sorry po. Pasensya na po kung nakalimutan kong magpaalam. Kinakausap ko yung picture frame kung saan nakalagay ni Papa na nakangiti noong nabubuhay pa siya. Aalis po muna ako ngayong gabi at maghahanap ng trabaho, Papa. Kayo muna bahala dito sa apartment, ha? Kapag may magnanakaw takutin nyo. Multuhin mo, Pa. Sige po, aalis na ako. I love you, Pa. Huli kong sinabi sa kaidinikit sa noo ko, yung picture frame para magmano kunwari. Paglabas ko ng bahay ko, hindi na ako tumakbo. Para saan ba at tumakbo ako kanina? Para agad makapaghanap ng trabaho. Pero dahil ngayong ginabi na ako, pabayaan na lang. I'm just hoping na sana may makuha ako ngayong trabaho ngayong gabi. Habang naghihintay ng jeep na masasakyan papuntang bayan, humikab pa ako. Inaantok na talaga ako pero kailangan magtiis. Napagod ako kanina dahil tinulungan ko sa paglalaba si Lola Agnes na kapitbahay ko. Matanda na kasi iyon at naawa naman ako dahil sobrang dami niyang nilalabhan. Pagtapos naman noon tinulungan ko din siya maglinis ng bahay nila. Pinag-uusog ko yung malalaking sofa na nasa sala nila kaya talagang naubos ang inegri ko. Pero ayos lang mapagod since nakatulong naman ako sa kapwa ko. Yun naman ang importante, Zeyon may nagawa kang mabuti sa kapwa mo kahit paghihirap mo ang kapalit. Iyon ang itinuro sa akin ni Papa noong nabubuhay pa siya. Habang nasa antayan ako ng jeep, bigla akong napatingin sa G na nakasabit sa may waiting shed. May seat kasi dito para sa mga taong naghihintay ng masasakyan. Agad akong napangiti nang makita ko si Heron na uma-acting. Isa kasi siya sa lead actor sa panggabing palabas sa isang sikat na istasyon. I love you, Angeline. I've waited for you. I've searched for you. Ngayon na nahanap na kita, hindi na kita muling papakawalan pa. Ipaglalaban kita. Kung kailangan kong kalabanin ang buong mundo, gagawin ko para lang sa'yo. Titig na titig ako sa DV habang nakafocus kay Heron ang kamera at umaarte siya. Grabe talaga, tong lalaki na to, hindi lang gwapo kundi ang galing din ng talent sa pag-acting. No wonder kung bakit siya ang tinaguriang number isa hottest and best-selling actor ng Pilipinas dahil sa galing niya sa pag-arte. Kung iisipin mo parang hindi siya umaarte, natural lang kapag bumabato siya ng mga linya niya. Pinikit ko sandali ang mga mata ko at iniisip na ako ang sinasabihan ni Hero ng linyang kanyang binitawan sa co-actress niyang si Amanda Smith na Angeline ang pangalan sa teleserye nilang Kapag Kaya Kong Ipaglaban Ka. Agad akong kinilig dahil dun. Yun tiyan ko biglang tumabling at sigurado akong pulang-pula ang mukha ko. Uff! Bakit kasi ang gwapo ni Heron? Bakit may nilalang na nag-i-exist sa mundo na kagaya niya? Nakakaiyak dahil hanggang isip ko na lang siya at sigurado akong never niya malalaman na nag-i-exist pala ang tulad ko sa mundong inaapakan niya. Ay, kainis. Tapos na agad, inis na sabi ko nang matapos na ang teleserye ni Heron. Pinakita na ang credits ng palabas. Pero ayos lang. Hihi. For sure naman makikita ko si Heron bukas. Mwihi. Muli ko na lang binaling ang paningin ko sa daanan para maghintay ng jeep. Bakit ang tagal ng jeep? Pero mabilis kong ibalik ang mata ko nang may marinig akong anusyo sa D. Isa ka bang maganda at may pangmodel na katawan na dilag na may edad 18 years old hanggang 20 years old? Baka ikaw na ang hinahanap namin para makasama at maging co-star ni Heron Del Val sa isang commercial. Audition will be on November 10, at 12 onwards. See you, pretty ladies. Lumaki ang mga mata ko dahil sa anunsyo na yun. Yun Nifi na nasa harapan ko parang kumikinang at nagsa-shine like diamonds pa habang nakatitig ako. Wah! Ito na ayun. Ito na yung hinahanap ko. Ito na ang sign ni God sa akin para magkaroon ng trabaho at kumita ng sapat na pera. Tapos may bonus pa na makakatrabaho ko si Heron. Meaning may chance kaming maging friends dahil sa trabaho na gagawin ko. This is it talaga. It's like hitting two birds in one stone. Ramdam kong ang lapad ng ngiti ko sa mga oras na to pero agad din nawala nang bumalik sa isipan ko iyon anunsyo. Isa ka bang maganda at may pangmodel na katawan na dilag? Hindi. Hindi ako maganda at wala akong pangmodel na katawan. Pero dilag naman ako. Pwede kaya iyon? 18 years old at hanggang 20 years old. Yes. Yes.
19 years old na ako. Pwede ako. Pwede. Puy. Sino bang niloko ko? Hays, napabuntong hininga na lang ako. Edad lang ang qualified sa akin pero ang mukha at katawan hindi. Ang hirap talaga maghanap ng trabaho kapag hindi ka kagandahan at kaseksihan. Less ang opportunities talaga ang nakukuha ng mga taong hindi nabiyayaan ng pisikal na kagandahan. Pero, wait. Matalino naman ako, ha? Pwede kaya yun? Muli akong napabuntong hininga. Comerical actress ang kailangan nila na makakasama ni Heron at hindi teacher o tutor. Sumakay na lang ako sa jeep na huminto sa tapat ko at kinalimutan na lang ang mga pag-inarte ko. Kung may oras ako para mag-self-pity edi may mas oras ako para humanap ng trabaho. Matagal ko na namang sinet aside sa isipan ko na magkakaroon ako ng chance na malapit kay Heron. Etong utak ko lang kasi ang ayaw pang tumigil at gustong-gusto na nasasaktan. Sa sobrang lawak ng imahinasyon ko, ini-imagine ko na din tuloy na malapit sa lalaking gusto ko. For Peter's sake o kahit kanino pang sake, Concepcion Cordova. Artista yung tao. Gwapo. Mayaman. Mataas yun. Habang ikaw naman ay ordinaryong taong mukhang inkantong dagat na may isay blue na mga mata. Matalang panlaban mo, okay? So, stop na sa pag-ilusyon na mapapalapit ka sa kanya. Okay. Habang nakasakay sa jeep nakatanggap ako ng text galing kay Janice. 5-8 girls daw pala ang hinahanap ng kumpanya nila. She insisted na pautangin na lang ako ng pera which declined right there and then. Tama na, ano? Ang kapal na ng mukha ko kung utang na naman ako kay Janice. Ang laki na din ang naitulong ng babae na iyon sa akin. So, for the meantime, hahanap na lang muna ako ng trabaho. Kaya mo yan, Concepcion. Pinalaki kang fighter ng papa mo. Hindi lang fighting spirit ang meron ka, kundi pati mukha mo mukha ding fighter. Street fighter. Go. Maliwanag ang bayan namin kapag gabi na. Madaming ilaw sa bawat poste na madadaanan at hindi nakakatakot maglakad-lakad kahit 10 oras na ng gabi dahil marami pa ring tao na makikita sa daan. Yun mga nakakasalubong kong tao, may mga masasayang ngiti na nakalagay sa labi nila na as if they are having good times tonight. Yun iba may kasama ang buong pamilya at yung iba naman may kaibigan ang kasamang gumagala. Tanging kasiyahan lang ang nakikita ko sa mukha nila. Kung itatanong nyo kung anong lagay ko, eto nakaupo sa sulok dahil ang sakit-sakit na ng magkabila kong paa. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa bayan pero wala akong makuhang trabaho. Yun mga restaurant na naghahanap ng trabahante ayaw ako kunin dahil daw alam nyo na. Kasalanan ko ba na ganito ang itsura ko? Kahit na nagmakaawa na ako sa kanila ayaw talaga nilang pumayag. Sabi ko nga kahit maskot na lang carry boom boom pauna sa akin pero choosy talaga sila. Mas mukha pa daw akong maskot kaysa sa isusuot kong costume. Balik ka na lang next year. Sa Halloween party. Baka kailanganin ka namin, sabi kanina nung manager na nakausap ko habang tumatawa pa. Sa sobrang inis ko na pa-English tuloy ako sa kanya. For the person like you who has a higher position in this establishment, I assume that you are well-educated and has good moral. But your mouth and your guts were saying otherwise. If the world is full of people like you that have a suck attitude, do not want to live in this world anymore. Huli kong sinabi sa kapadabog na lumabas ng restaurant nila. Mamahaling pagkain ang siniserve nila pero ang sama naman ng ugali ng manager. Kapag ikaw natanggal ako ang unang tatawa sa iyo makikita mo. Dahil sa pagkabadrip ko bigla tuloy ako nakaramdam ng gutom. Naalala kong ang huling kain ko kanina ay nung 6:00 pa. Anong oras na ngayon? Sabi ni Papa masamang nalilipasan ng gutom kaya dapat na akong kumain. Kinuha ko yung wallet ko sa bulsa ko at binuksan ito. Aside. Anong mangyayari sa 100 pesos? Anong mabibili ko dito? Kakain pa ba ako? Wag na lang. Pamasahe ko na lang to pagpasok bukas. Kahit anong mangyari wag mong titipirin ang sarili mo, anak. Ayokong magugutom ka. Bigla kong narinig yung pangaral ni Papa sa akin sa isipan ko. Napatakip tuloy ako ng mukha. Sorry, Papa.
Opo, kakain po ako, sabi ko sa sarili ko sa katumayo nang may makita akong isang stall na nagbebenta ng mga pagkain. Bumili na lang ako ng isang hotdog sandwich, saka isang bote ng mineral water. May natira pa akong 40 pesos. Mabuti pa pamasahe pa ako para bukas. Ayoko kasing basta-basta na lang nagwi-withdraw ng pera sa savings ko. Magkano na lang ang natitira dun kaya kailangan talaga ang todong pagtitipid. Mabuti na lang talaga hindi ako magastos na nilalang. Itinuro din kasi sa akin ni Papa noon na dapat unahin ang pangangailangan kaysa ang gusto. Never talagang naging masama para sa isang anak ang pangaral ng kanyang magulang. Kahit mag-isa lang akong itinagod ni Papa simula noong bata pa lang ako, hindi siya nabigo sa pagpapalaki sa akin para maging isang mabuting tao. Kung muling mabubuhay si Papa siya pa rin ang pipiliin ko para maging aking ama. Muli akong bumalik sa kinaupuan ko para magsimula ng kumain. Bubuksan ko na lang sana ang hotdog sandwich na binili ko nang mapatingin ako sa gilid ko at may nakita akong isang matandang pulubi. Ang dungis-dungis niya at halatang ilang araw nang hindi naliligo. Pero hindi iyon ang problema ko sa kanya. Hinahalungkat niya kasi iyon mga basura na nasa harapan niya at mukhang gutom na din siya. Agad akong tumayo at nilapitan siya. Naku, Lola! Anong ginagawa niyo? Huwag niyo halungkatin yan. Madumi yan baka magkasakit kayo, sabi ko sa kanya at hinawakan siya sa braso niya. Gulat siyang tumingin sa akin pero nagugutom na ako. Ilang araw na akong hindi kumakain. Parang nadurog ang puso ko dahil sa sinabi ni Lola. Halatang totoo ang sinasabi niya dahil nanghihina na din siya. Tara po. May pagkain po ako. Dun tayo umupo, tinuro ko yung inuupuan ko. Sumama naman agad sa akin si Lola. Upo po kayo, Lola. Tapos inyo na lang tong sandwich ko. Umupo siya sa kaagad kinuha yung sandwich na binigay ko. Paano ikaw? Pagkain mo to, hindi ba? Winagayway ko ang kamay ko sa kanya, naku, Lola. Huwag niyo kong intindihin. Ayos lang po ako. Busog pa naman ako, nakangiti kong sabi sa kanya. Kaya ko pa naman, Lola. Mas kailangan mong kumain. Matanda ka na, Lola, kaya kailangan mo magpalakas. Hati tayo, gusto mo? Hindi, Lola. Ayos lang ako. Magtubig na lang ako, sagot ko, painom lang ng kaunti dito sa mineral tapos ibibigay ko na din to sa inyo. Sige na, Lola. Kumain ka na. Salamat, Apo, mangyak-ngiyak na sagot ni Lola sa akin sa kanya sinimulang kainin yung sandwich. Nakatitig lang ako sa kanya habang kumakain siya, and while looking at her paulit-ulit na naman dinudurog ang puso ko. Ayoko talaga na may nakikitang taong nagugutom. Para sa akin ang kalusugan ng isang tao ang mahalaga sa mundong to, kaya nga dati noong bata ako, pinangarap ko magkaroon ng isang malaking bahay ampunan para sa mga matatandang wala ng matitirahan at wala ng pamilya. Ayoko silang nakikitang pag-alagala lang sa malamig na lansangan. Napansin ni Lola na nakatingin ako sa kanya, kaya ngumiti siya habang ngumunguya. Ang sarap nito, Apo. Sige lang po, kain lang kayo. Ayaw mo talaga, muli siyang nag-alok. Umiling ako, ayoko po, Lola. Makita ko lang kayong kumakain, busog na ako. Kinuha ko yung panyo ko sa bulsa saka pinunasan yung ketchup na nasa gilid ng labi ni Lola. Ang kalat niyo kumain, Lola. Haha, sabay kaming tumawang dalawa. Ilang sandali pa at natapos na kumain si Lola. Nag-burp pa siya at halatang busog na. Napangiti na lang ako dahil nabusog naman siya kahit papaano sa ibinigay kong pagkain. Salamat talaga, Apo. Lola, tama na pagpapasalamat. Nakailang pasalamat ka na, ngumiti ako, wala ba kayong pamilya, Lola? Gabi na nasa lansangan pa din kayo. Umiling siya. May isa akong anak pero nakaraang taon dinala niya ako sa isang bahay ampunan kasama ang ilan pang matatanda. Tumakas lang ako dahil ayoko dun. Nalulungkot ako. Ikaw? Bakit nasa lansangan ka pa? Dalaga ka pa naman. Baka may mangyaring masama sa'yo. Natawa ako, walang magtatangka, Lola. Sa itsura kong to, baka matakot at kumaripas pa ng takbo ang gagawa ng masama sa akin. Sabi ko, naghahanap ako ng trabaho, Lola. Pero wala akong makitang trabaho na tatanggap sa akin. Alam mo naman ang mga tao ngayon, huhusgahan ka dahil sa itsura mo at hindi dahil sa ginagawa mo sa buhay.
dagdag ko pa, they tend to judge someone even they don't know her. Kailangan pa naging basehan ang iktura ng isang tao. Judging someone's face is like judging our God. Since He made us from His own image. Hindi ka naman pangit, hinawakan ni Lola ang kamay ko, pero hindi ka din maganda. Yun itsura mo sapat lang, ganon. Ay, wow, Lola. Salamat sa puri. Natouched ako, tumawa ako. May ibibigay ako sa'yo, Ineng. Ano po, Lola? Napangiwi na lang ako nang makita ko si Lola na itinaas ang suot niyang blouse saka hinubad ang suot niyang bra. Kainggit si Lola. Kahit matanda na ang boobs nagmamayabang pa din. Eto, sabay abot niya sa harapan ko ng bra niyang kulay pink. Wow, pink talaga? Teenager lang, Lola. Anong gagawin ko dyan, Lola? Marami naman akong bra sa bahay, pagtanggi ko. Nakakaloka naman tong si Lola. Nagtatanggal na lang basta-basta ng bra sa lansangan. Mabuti na lang wala nang masyadong dumadaan na tao. Basta isuot mo, idinikit niya pa sa mukha ko yung bra niya. Mabilis ko tuloy inilayo ang mukha ko. Ayoko, Lola. Kadiri. Baka may germs yan o Ebola, pagtanggi ko ulit, saka ang laki-laki ng bra na yan. Joker ka ba, Lola? Kita mong pinagkaitan ako ng harapan. Mahiwaga itong bra na to, sagot niya habang seryosong nakatingin sa mga mata ko. Mabait kang nilalang, Coco. Kaya kunin mo tong bra na to, ito ang magiging dahilan ng pagbabago ng buhay mo. Ay, natatawa kong sagot si Lola talaga galing mag-joke. Tumayo na ako, sige, Lola. Uuna na po ako, ha? Ginagabi na ako sa daan, ingat po kayo, Lola. Nice meeting you po, ninisyan ko siya pero seryoso pa din siyang nakatingin sa akin. Tumalikod na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Nakakailang hakbang pa lang ako nang may bigla akong maalala na itanong kay Lola. Pagharap ko sa kinaupuan namin kanina wala na ito dun. Bakanting upuan na lang at yung balat ng sandwich na kinain ni Lola kanina ang andun. Pero si Lola parang naglaho ng parang bola. Napatingin naman ako sa kamay ko nang mapansin kong may hawak-hawak na ako. What the hell? Gulat na sabi ko sa sarili ko nang makita kong hawak-hawak ko na ang pink na bra ni Lola. Paanong napunta sa kamay ko to? Patuloy lang akong naglalakad at iniisip kung paano napunta sa akin tong kulay pink na bra na hinubad ni Lola kanina mula sa malulusog at mayabang niyang dibdib. Hindi ko naman maalalang dinampot ko to kanina nung tumayo ako, kaya paano to napunta sa kamay ko. Wala naman akong sakit na kleptomaniac, larcenist, hister, purloiner, o scrounger. Chos! Isa lang naman meaning niyan. In Tagalog isang kawatan o tirador ng ibang bra. Naloloka lang talaga ako kung paano napunta to sa kamay ko. Paunti na ng paunti ang mga nadadaanan kong tao, hanggang sa wala na talaga akong makasalubong. Agad akong napatingin sa paligid ko, at mas lalong naloka nang mapansin kong hindi ko na alam tong lugar na kinatatayuan ko. Hala, paano ako napunta dito? Sa sobrang lalim ng pag-iisip ko tungkol sa bra ni Lola na nasa kamay ko, hindi ko na namalayan kung saan na ba ako dinala ng mga paa ko. Naglakad pa ako ng naglakad at palingalinga sa paligid. Lintik na iyan, oh. Saan ba ang labasan dito? Nasa isang street ako na medyo madilim na dahil ang lalayo ng ilaw ng mga poste sa bawat isa. Plus the fact na ang creepy pa ng lugar dahil hindi na ata to nadadaanan ng tao. Parang lunggato ng mga gangster, snatcher, drug dealer, aborsyonista, at mga halang ang kaluluwa. Napalunok ako ng madiin dahil baka kung anong mangyari sa akin kapag nagtagal pa ako dito. Nakakainis naman talaga, oh. Kung hindi ka naman kasi minamalas ngayong gabi. Wala na nga akong nahanap na trabaho tapos maliligaw pa ako. Minsan talaga kahit matalino ang isang tao, nasyusyunga pa din, snatcher na ata ng isang tao na magiging bobo paminsan-minsan sa kahit anong circumstances. Patuloy lang ako sa paglalakad nang may makasalubong akong tatlong lalaki na may edad na. Pasuray-suray silang maglakad at mukhang mga lasing pa dahil ang ingay nila maglakad. Hindi ko sana sila papansinin dahil natatakot ako na baka may mangyaring masama sa akin. Kahit babae ako na pinagkaitan ng kagandahan, may precious jewels pa din naman ako, ano. Yumuko na lang ako habang naglalakad nang biglang humarang sa akin yung dalawang matandang nakainom. Aba nga naman. Kung sinuswerte ka nga naman, oh.
May isang dilag ata kaming pagsasaluhan ngayong gabi, pagsasalita ng matanda na nasa harapan ko at humarang sa dinadaanan ko. Amoy alak siya at sigarilyo. Ang baho. Mga pear, chicks, oh. Dalhin natin sa bakanting lot. Biglang nanginig ang boses ko dahil sa sinabi niya. Nanlambot ang magkabilang tuhod ko dahil dun. Yun puso ko gusto nang lumabas sa ribcage ng dibdib ko dahil sa sobrang takot at kaba. Mukhang may mangyayaring masama sa akin ngayong gabi. Wag. Wag po, nauutal kong sagot, wala po akong time sa ganyan. Busy po akong tao. Akma na sana ako muling maglalakad pero hinawakan nila ako sa magkabilang kamay kaya todong pagpupumiglas ang ginawa ko. Wah! Bitawan niyo po ako mga manong. Hindi po ako masarap. Hindi pa po ako naliligo. Mabantot pa ang mga singit at kilikili ko. Kaso kahit todo pagpupumiglas ang ginagawa ko no use. Masyadong malalakas tong mga matatandang lasing na to, tinawanan lang nila ang sinabi ko. Ayos lang yan, ineng. Mas masarap kapag amoy lansangan ka pa. Huwag ka na din maglaban pa. Kahit anong sigaw mo walang makakarinig sayo dahil walang dumadaan sa lugar na to, sabi ng matandang nakahawak sa kanang kamay ko. Nga, ineng. Huwag ka matakot. Hindi ka naman namin sasaktan, sa basta ba susunod ka sa gusto namin, pagsingit naman ng isa pang matanda. Nangilid na ang luha ko dahil sa sobrang takot sa kanila. Mukhang ngayong gabi na matatapos ang buhay ko. Miss na ba ako ni Papa mula sa heaven, kaya pinapasunod na niya ako. Maawa. Maawa po kayo. Hindi po ako ganun klaseng babae. Hindi po talaga ako masarap, nakayuko kong pakiusap sa kanila. Hindi ka ganung klaseng babae, tanong naman ng isa sabay hinawakan ang kamay kong may hawak na pink na bra, bakit natanggal sa'yo tong bra mo? Teka, ang laki naman ng bra na to, sa iyo ba to? Saad niya, parang hindi naman sa'yo to. Ang laki nito pero ang dibdib mo mukhang flat-chested. Mas lalo akong mangyak-ngiyak dahil sa takot at pang-iinsulto ng mga lasing na to. Buwisit na mga to, may plano na nga silang gawan ako ng masama tapos may kasama pang panglalait. People nowadays are so cruel. Napulot ko lang po to, saka po hindi po ako babae. Flat-chested po ako kasi lalaki po ako. Hindi po tayo talo mga kuya, excuse ko sa kanila. Weh! Babae ka kaya? Ang haba ng buhok mo, tumingin ka nga sa akin, sabi nung isa tapos hinawakan ako sa mukha sa katiningala. Nang makita niya ang mukha ko, bigla siyang napangiwi, mga pare mukhang lalaki nga to. O baka naman bakla kasi mahaba ang buhok. Ano sa tingin niyo? Tanong niya sa mga kasama niya. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatawa sa sitwasyon ko ngayon. Ngayon napagkamalan pa ako ng tatlong buwisit na to na isa akong bakla just because flat ang dibdib ko. Pero siguro mas ayos na iyon at baka palayain na nila ako. Bobo ka, pre. Hindi yan bakla. Babae yan na mukhang lalaki lang, saad naman ang kasama niya, pero grabe naman sa pangit ng babaeng to, paano gagawin natin dito? Tuloy pa ba o iwanan na natin? Tuloy natin, aba, sagot nung isa na nasa harapan ko, takpan lang natin mukha niya ng sako para hindi tayo maasiwa sa mukha. Pero kapangit talaga nito, ano? Excuse me lang mga kuya, pagsingit ko, andito lang ako sa harapan nyo baka nakakalimutan nyo. Kung makapanglait naman kayo over. Nagtawanan lang silang tatlo at agad na naman akong hinila. Kahit todo pagpupumiglas na ang ginawa ko, wala pa din talagang silbi. Napapagod lang ako sa kakasigaw at kakalaban sa kanila. Mukhang dito na talaga matatapos ang buhay ko. Paano na ang mga pangarap ko? Paano na ang pangarap kong malaman naman ni Heron na nag-i-exist ang isang tulad ko? Akala ko baligtas ang mga babaeng hindi magaganda sa mga rapist. Pero ang mga rapist ata ngayon wala nang pinipili. Kahit ano na lang ang itsura ng mukha, go for the gold lang ang mga walang niya. Naubusan na ako ng pag-asa nang may biglang sumigaw mula sa likuran namin na naging dahilan para mapatigil kami sa paglalakad. Hoy! Parang biglang bumukas ang buong kalangitan at naglabas ng sobrang daming spotlight saka itinutok sa lalaking sumigaw na iyon na nasa likuran namin. Pagtingin ko sa kanya para siyang may pakpak na kumikinang at nakasakay sa isang kabayo dahil mukhang ililigtas niya ako ngayon. Is white knight in shining armor. Pero in reality, wala siyang pakpak at walang kabayo. Sa motor lang siya nakasakay. Pero ang angas ng porma niya, ha?
Naka-black leather jacket siya. Para siyang action star nang tanggalin niya yung suot niyang helmet. Ermenged. Literal akong napanganga nang makita ko ang mukha niya. Kahit naka-shades siya ngayong gabi ang gwapo-gwapo niya. Nakikipagsabayan ang gwapo na nilalang na to sa pagmumukha ni Heron. Pinadala ata siya ng papa ko para iligtas ako. Anong kailangan mo? Huwag mo sabihing pipigilan mo kami. Baka nakakalimutan mong 3 kami at 1 ka lang. Wala kang laban, bata, sagot ng isang lasinggero na may hawak sa akin. Naku mga manong. Hindi ko kayo pipigilan sa party nyo, seryoso niyang sagot habang naglalakad papalapit sa amin. Magtatanong lang ako kung paano pumunta sa Herrera, naliligaw ako. Isa ka siyang umiti. Gusto kong purihin ang pagngiti niya pero nawalan ako ng gana. Buwisit na lalaking to, akala ko pa naman ipagtatanggol ako pero hindi pala. Magtatanong lang pala ng direksyon. Seryoso ka ba dyan? Talagang hindi mo ko tutulungan? Makakaya ng konsensya mo na may mangyaring masama sa akin, nang gigil na tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin saka ngumiti ulit, tumango pa siya, hindi naman kita kilala, ay hindi rin tayo friends. Saka ayoko matroble, binaling niya ang mga tingin niya sa mga lasinggero, so, manong. Paano ba? Mabuti naman kung ganon, bata, sagot ng isa, diretsuhin mo lang iyang daan na iyan tapos lumiko ka. Pagliko mo may bahay dun na kulay puti. Ayon na ang Herrera de Fidi. Salamat, manong. Good luck sa party nyo. Enjoy, tumalikod na siya. Hoy! Wala ka talagang planong tulungan ako, tumataas ang alta presyon ko sa lalaking to, kapag may nangyaring masama sa akin mumultuhin kita. If! Humalakhak siya saka patuloy pa din sa paglalakad papunta sa motor niya. Tara na! Hindi ka tutulungan yan. Ituloy na natin ang party, muli nila akong hinili kaya naiiyak na naman ako. Wala na talagang pag-asa. May tao ngang nakakita sa akin pero wala naman pakinabang. Mabunggo ka sana, buwisit ka. Mga manong. May nakalimutan pa ako, narinig ko na naman ang nagsalita, yung gwapo pero buwisit na lalaki. Napahinto na naman kami sa kanapatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung ano ang hawak ng buwisit na lalaking to, isang shotgun. Mukhang galing sa motor niya. Nakangiti siya habang nakatingin sa amin. Ano? Anong nakalimutan mo, bata? Kinakabahang tanong ng mga lasenggo. Ramdam ko ang panginginig ng mga katawan nila, saka, bakit ka may bitbit na shotgun? Ibaba mo yan, bata. Baka maiputok mo yan. Nakangiti lang siya, ipuputok ko talaga to sa mga katawan nyo ng paulit-ulit kapag hindi nyo siya binitawan. Now, leave her alone. Wala pang 1 segundong lumipas binitawan agad ako ng 3 lasenggo saka sila kumaripas ng takbo. Ang bilis naman nawala ng mga iyon. Napaupo na lang ako sa kalsada dahil biglang nanlambot ang tuhod ko. Akala ko katapusan na ng virgin life at ng buhay ko. Ayos ka lang, narinig ko siyang nagsalita saka tumawa pa. Nakalagay sa balikat niya yung shotgun niya. Malamang hindi, pagtataray ko sa kanya, ikaw kaya malagay sa ganong posisyon. Palagi naman ako nalalagay sa ganong posisyon. Madalas ako pagsamantalahan ng mga kababaihan, pero hindi ako natatakot, natatawa niyang sagot. Pero salamat na rin. Akala ko kasi hindi mo ako tutulungan, sagot ko sa katumayo. Salamat, naguguluhan niyang sagot sa kaumiling-iling hindi ako tumatanggap ng salamat lang. Anong gusto mo? Wala akong pera. Mukhang mayaman ka naman kaya for sure, hindi iyon ang kailangan mo. Sagot ko sa kanilagay sa bag ko, yun pink ni Lola na bra na nagpahamak sa akin. Katawan mo, kaswal niyang sagot. What? Gulantang na sagot ko. Katawan mo nga. Katawan mo ibayad mo sa akin, sabi niya habang nakangisi pa. Nagsisimula na siyang maglakad papunta sa kinatatayuan ko. Dali. Diyan tayo sa bakanting lot. Buwisit ile. Isagigizigas palang manyakol, sigaw ko sa kanya saka kumaripas ng takbo palayo sa kanya. Narinig ko pa siyang sumisigaw at tinatawag ako pero hindi na ako huminto pa. Baka matuluyan ng makuha ang precious jewels ko. Kahit nagwapo siya at mukhang action star ang pagmumukha't katawan niya, wala akong balak ibigay, no importante sa akin ang pagkababae ko kaya it's Nagising na lang ako nang maramdaman kong parang may humahalik sa akin.
Pagmulat ko ng mga mata ko agad tumambad sa akin ang mukha ng aking manager, at the same time ang aking guardian na si Lolita Zaragoza. Her face is few inches away from me. Nakasimangot siya habang nakatingin sa akin na as if may nagawa akong kinainis niya ngayong umaga. Elri aren't you responding to EV kisses? Heron, naiinis niyang tanong sa akin, hindi ka ba natutuwa na mukha ko ang nakita mo ngayong umaga? No, it's not like that, Lolita. Nagulat lang ako na may humahalik sa akin habang natutulog ako. Hindi ko rin alam na andito ka pala sa kondo ko. Malumanay na sagot ko sa kanya, saka tinanggal ang kumot na nakabalot sa buong katawan ko. Nakaboxer lang akong matulog pero I don't care, kahit makita niya ako na ganito lang ang suot. Ilang beses na naman niyang nakita ang buong katawan ko na hubad, Lumiwanag ang mukha niya, akala ko tinatanggihan mo na ako sa mga ginagawa ko sa'yo, Umiling ako, syempre, hindi. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, kaya ikaw bahala kung anong gusto mong gawin sa akin. Utang ko ang lahat sa'yo, Lolita, sabi ko sa kanya. Good. Kaya ikaw ang paborito ko sa lahat ng artistang alaga ko. Ngumisi pa siya at muling inilapit ang labi niya sa akin para muli akong halikan. This time mas malalim ang ginawa niyang mga halik. Pinabayaan ko na lang siya sa ginagawa niya. Hinahaplos niya pa ng ilang beses ang abs ko na parang sabik na sabik. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at pinabayaan si Lolita sa ginagawa niya sa akin ngayong umaga. Don't get me wrong. Wala kaming relasyon ni Lolita. Hindi ko siya girlfriend o kung ano paman. She's a 36 years old woman to begin with. Siya ang kumupop sa akin noong nakita niya ako sa isang kalsada na palaboy-laboy and starving to death. Kinupop niya ako, binihisan at binigyan ng marangyang buhay. Para ko na siyang nanay aside sa fact lang na may sexual relationship na involve. Hindi ko siya maaaring tanggihan sa mga gusto niya dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Mas pipiliin ko na ang ganitong setup kaysa bumalik muli sa kalsada para magutom. Pero never na naman mangyayari yun since mayaman na ako at ako pa ang #1 bestseller actor ng Pilipinas. Saka hindi rin ako hahayaan na Lolita na umalis sa tabi niya dahil parang anak na ang turing niya sa akin. Lahat binibigay niya sa akin. Lahat ng kailangan ko. In return katawan ko naman ang ibinibigay ko sa kanya. That's it for now, tumayo si Lolita at inayos ang sarili niya. Kung titignan parang kasing edad ko lang din siya. Mapustora kasi siyang babae dahil sa sobrang yaman. Classy and sophisticated woman. Nakuha niya ang yaman niya sa asawa niyang namatay na bago pa niya ako kunin sa kalsada. Mag-ayos ka na, Heron. Malilate ka na sa school. Tumayo ako at umupo sa gilid ng kama. What's Evie's schedule for today? May taping ka mamayang hapon after school. I'll just meet you at the studio. Okay, saad niya sa kamuli akong hinalikan. Sige, mauuna na ako. May meeting ako para sa isang perfume brand na gusto ka kunin para mag-endorse. Lumabas na siya ng kwarto ko. Napatitig na lang ako sa malaking salamin na nasa harapan ko at taimtim na tinitigan ang sarili kong itsura. Malayong-malayo na ang itsura ko mula sa batang palaboy dati. Lahat ng ito ay utang ko kay Lolita. Lahat ay utang ko sa kanya. So I don't make a fuss if she wanted my body. Sa kwarto lang naman kami may ginagawa dahil kapag nasa public kami isa akong artista at siya ay manager ko. Tumayo na ako at pumasok sa banyo para maligo. Kailangan ko nang pumasok sa school dati umaasa ako na magpapakita siya sa akin ngayon. Ilang taon na akong naghihintay para muli kaming magkita. Pero napupunta lang sa wala ang paghihintay ko. Hindi ako nawawala ng pag-asa dahil alam kong isang araw ay muli ko siyang makikita. Binuksan ko ang shower at hinayaan bumagsak ang malalamig na tubig sa buong katawan ko. Muling bumalik sa alaala ko yung isa sa mga napakagandang pangyayari sa buhay ko. Sa Herrera International School ako mag-aaral kapag malaki na ako. Ikaw ron saan? Hindi ko alam. Hindi ako mag-aaral. Wala naman akong pamilya na magpapaaral sa akin. Sagot ko sa kanya, pulubi ako, di ba? Pagalagala sa kalye. Nakita kong nalungkot ang mukha niya, dapat mag-aral ka. Gusto ko sa Herrera International School ka din mag-aral, ha? Gusto ko magkita tayo dun, sabi niya na nakangiti sa akin, kung wala kang pera mag-artista ka na lang. Ang pogi mo, Ron. Tiyak madaming babae na magmamahal sa'yo.
Pero 'wag mo ako kakalimutan, ha? Naman, masayang sabi ko sa kanya, ikaw ang una kong kaibigan, ay lagi tayong magkikita dito, ha? Promise. Lagi tayong magkikita dito, nakangiti niyang sabi sa akin. Yun ang pangako namin sa isa't isa ng unang taong naging kaibigan ko. Isa akong palaboy sa lansangan dati pero may isang tao na tumanggap sa akin na hindi nandiri at hindi ako hinusgahan kahit napatapon ang buhay ko. Palagi kami nagkikita tuwing gabi sa may plaza at binibigyan niya ako ng pagkain. Dati isa akong batang magnanakaw para makasurvive sa araw-araw na hamon ng buhay pero dahil sa kanya at mga pangaral niya tumigil na ako. Wag na daw ako magnakaw at bibigyan niya na lang ako ng pagkain tuwing gabi. Sinunod ko ang sinabi niya dahil napakagaling niyang mangaral kahit na ang bata pa namin noon. Pero dumating ang isang gabi na hindi na kami nagkita pa. Hindi na siya dumating sa tagpuan namin. Ilang araw akong naghintay pero never na siyang dumating pa. Kaya umaasa ako ngayon na magkikita kami sa school na pinapasukan ko. Hindi ko sure kung nag-aaral din ba siya sa DIE o hindi. Hindi ko rin magawang i-check ang mga records dahil hindi ko alam ang pangalan niya. Isang araw magkikita ulit tayo. Ipinapangako kong magkikita ulit tayo.